Kailangan natin tapusin yung project natin. Sinong gagawa ng presentation? Ako sana, kaso hindi alam ko paano gawin eh. Ano ba yan, Kay? Dali-dali na nga lang yan, di mo pa intindihan. Eh, hindi ko alam kung paano gawin nga ni. Eh di sana nagtanong ka nga ni, nakakanis kayo, no? Huwag mo naman ako sigawan. Teka nga lang, ba't kayo nag-aaway? Naiinis lang ako, malapit na deadline eh. Naiintindihan ko, pero hindi mo naman kailangan sigawan mo ako. Tama. Minsan nagkakaroon ng problema dahil sa paraan ng pagsasalita natin. Ang pagsigaw at paggamit ng masakit na salita pwede makasakit sa damdamin. Pasensya na kayo, di ko naman invade yung tao ng holy friend. Walang yun mo, sabi din. Hindi ba kita tulungan sa iyo ginagawa? Oo naman. Tandaan natin na hindi masama ang sabi ng nararamdaman. Basta sabihin natin ng maayos. Mahalaga rin ang intrapersonal na komunikasyon dahil kailangan muna natin pag-isipan at pag-uwi ng ating emosyon bago magsalita. Samantala, ang interpersonal na komunikasyon ay mahal na pakipag-usap natin sa ibang tao. I feel beautiful because I treat my hair with keratin. Keratin? But not just keratin. Dapat may plus. May plus? Kaya I choose yung keratin na may plus. Keratin Plus. Ang maayos kang komunikasyon ay nagsisimula sa pakikinig at pag-unawa. Gumamit tayo ng magagalang na salita. Iwasan ang pagsigaw at sakit na salita. Matuto tayo humingi ng tawad pag tayo nagkamali. At bago magsalita, ating isipin ang ating sasabihin. Dahil sa magandang komunikasyon,